Todo handa na po ang simbahan ng Quiapo sa inaasahang pagdami ng mga deboto para sa mga aktibidad ngayong Semana Santa. At live mula sa Maynila, may Express Report si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano na ba ngayon ang preparasyon ng simbahan? Ruth, patuloy ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno simula kaninang umaga. At kasabay nga nito ay puspusan din ang paghahanda sa parokya para sa nalalapit na prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Sa bawat oras ng banal na misa, halos mapuno ng mga deboto ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. May kanya-kanya silang kahilingan at ipinagdarasal na kanilang ipinakita sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kabilang na dyan ang nakilala kong matalik na magkaibigan na sina Romeo at JR na 3 dekada ng panata ang pagpapaa tuwing Semana Santa. Ito raw ang kanilang paraan ng pagpinitensya at pasasalamat. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ito na yung talagang pinitensya namin. Magpapasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Taon-taon, ito nga, buhay pa kami. Pero ang pagkain namin araw-araw, nagagaling din sa kanila. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Makikisa rin sila sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes na magsisimula alas 12 ng hating gabi. At dahil dyan, puspusan na rin ang preparasyon ng mga otoridad kabilang na ang kapulisan na naka-full alert status simula noong linggo. Puspusan din ang flushing operation sa paligid ng simbahan simula kaninang umaga upang masiguro na malinis at mabango ang mga bangketa. Nakahanda na rin ang Medical Assistance Desk na pinamumunuan ng DFP Emergency Medical Services. Sa ngayon, magaan pa ang daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard. Ngunit inaasahan daw na bukas, bibigat ang trapiko dahil sa pagdagsa ng mga tao mula sa magbibisita iglesia at Station of the Cross. Ruth, kaninang tanghali dumating na yung andas na gagamitin para sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Bukas naman ang alas 7 ng gabi ay sisimulan na rin ang road closure sa mga kalsadang daraanan ng prosesyon. At sa aking likuran, dito naman makikita natin nakaset up na rin ang entablado para sa gaganaping pagtatanghal ng sinakulo mamayang alas 7 ng gabi. Pinamagatan itong Adios, Huwag Kang Matakot. Hatid yan ng Parachute Ministry. Ruth? Yan po ang Express Report ni Jazz Paredes live mula sa Quiapo sa Maynila. Ngayong Semana Santa, dinarayo ng mga deboto ang pinaniniwalaang mapaghimalang imahe ni Lolo Uweng sa Laguna. Pamilyar ba kayo sa kanyang kwento? Live mula sa San Pedro City, may Express Report si JC Cosico. JC, marami na bang mga deboto dyan at ipakilala mo nga sa amin kung sino itong si Lolo Uweng? Ruth, tuloy-tuloy pa rin ngayong pagpunta ng mga deboto rito po sa Lolo Uweng Shrine. Dito po yan sa San Pedro City sa Laguna. Ang ilan nga po sa kanila galing pang Metro Manila at ibang mga bayan dito po sa Laguna. Dinarayo po ng mga nais gumaling sa kanilang mga sakit ang Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre dito po sa Barangay Landayan. Mapaghimala raw kasi ang life-sized wooden image ng tuon. Bit-bit po ng mga deboto ang kanilang mga personal na hiling at dasal para sa bansa na nais po nilang ibulong kay Lolo Uweng. Natagpuan daw po itong si Lolo Uweng ng mga mangingisda sa Laguna Lake daang taon na ang nakararaan. Nanggaling po ang Uweng sa pangalang Emmanuel Salvador del Mundo na nakita raw po noon sa imahe ng tuon. Meron pa raw pong malalim na ibig pong sabihin ang pangalang yan. Ang Emmanuel ay salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay God with us, habang ang Salvador del Mundo ay Savior of the world. Ilang metro lang din po ang layo mula po dito sa shrine ay ang balon ni Lolo Uweng. Ang tubig daw po mula dyan sa balon na yan ay nakapagpapagaling ng iba't ibang klase ng sakit. Kaya may ilang iniinom, ipinapaligo o di kaya iniigib po ang tubig para po iuwi. Pero ayon po sa simbahan, higit po sa debosyon at pananampalataya, dapat pa rin po itong samahan ng gawa. Narito po ang pahayag po ng simbahan at ng ilang mga deboto. Last year or 2 years ago nagka-dengue po yung anak ko. Talagang delikado na siya. Napahirang ko na siya nung tubig na galing dito. Biglang na lang nag-37, gano'n, nawala na yung lagnat. Na yun sana continuous na gumaling, fast healing, saka yung sa family ko, saka sa mga tao around me na who pray for me during my operation, saka sa country din na sana maging maayos na din lahat. Sapat ang biyaya ng Diyos
Diyos. Pero kailangan din nating kumilos sa ating sarili, magpursigi, magtiyaga, dahil sa pagtitiyaga, dito natin mararanasan na kasama natin ang Diyos. Ruth, meron ngang 6 p.m. Mass mamaya po dito sa Lolo Uweng Shrine, no? Pero bukas, inaasahan po yung dagsa ng mga deboto para po doon sa Alay Lakad. Bukas din po, gaganapin nga itong traslasyon at doon po yan going to the Pilgrim Church kung saan po gagawin po itong pahalikan po yan magsisimula ng alas 5:30 ng umaga. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni JC Cosico. Susunod, meron na ba kayong listahan sa mga pupuntahan sa Visita Iglesia? May mga lugar po na pwede pa kayong idagdag dyan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.